Dear Tito J, itago mo na lang ako sa pangalang Kyle. Kasalukuyan akong nakatira dito sa aking hometown sa Davao City. Ang aking kwentong ibabahagi ay ang aking unang karanasan na magkagusto sa kapwa ko lalaki. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero marami ang nagsasabi na may itsura daw ako. Matangkad at maganda ang katawan. At during my high school days, ako ang pinipili ng aking mga teacher na lumaban bilang Mr. Intrams. At hindi rin naman ako nabigo dahil sa mga contest na sinasalihan ko, ako ang hinirang na panalo. Dahil doon, marami ang mga babae at kahit kapwa ko lalaki na nagpaparamdam ng pagkagusto sa akin. Pero noong mga panahong iyon ay wala pa talaga sa isip ko ang makipagrelasyon since ang priority ko talaga ay mag-aral at makapagtapos para kung papalarin ay makatulong at maiangat ang buhay ng aking pamilya. Pero nagbago ang lahat nang tumuntong ako ng college at makilala si Kyle. At Tito J, kapangalan ko rin siya. Matangkad siya, maputi at gwapo. Ito ang unang pagkakataon na magkaroon ako ng interes sa ibang tao. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-daming babaeng nagkakagusto sa akin ay sa kapwa ko palalaki ako nagkagusto. Pero pinilit kong baliwalain at itinanggi ang aking nararamdaman sa kanya dahil na rin siguro in denial pa ako noong mga sandaling iyon at hindi makapaniwala na sa lalaki ako nagkakagusto. Noong una, mas pinili kong umiwas at hindi makipagkaibigan sa kanya sa takot na tuluyan akong madala sa nararamdaman kong paghanga sa kanya. Pagpasok ng third year college, inakala kong magiging ordinaryong taon lang ulit ito. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Pareho pala kami ni Kyle na kumuha ng summer class at doon kami nagsimulang maging magkaibigan at mas nakilala ko siya ng lubusan. Mali pala ako nang iniisip sa kanya. Akala ko kasi ay suplado siya at mayabang, pero kabaligtaran pala. Hindi lang pala siya gwapo, super bait at maalalahanin din. Kaya sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Dumating pa sa punto na parang ako na ang mas madalas niyang kasama kaysa sa sariling girlfriend niya. Halos araw-araw kaming magkasama, mula sa pagpasok sa eskwela, sa pagitan ng mga klase, hanggang sa uwian. Kahit walang pasok, madalas ay nagyayayaan pa kaming lumabas, mag-food trip. Kadalasan ay tumatambay lang sa bahay nila o sa bahay namin. Para kaming kambal na kahit saan siya pumunta, kailangang nandoon din ako. At hindi lang iilang beses na nakita ko siyang hubad at walang saplot. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na palihim na pagmasdan ang maskulado niyang katawan at ang alaga niya na kahit tulog ay sadyang mahaba at mataba. May mga pagkakataon na naghuhubad at nagbibihis siya sa harap ko. Tito J, aaminin ko na sa mga pagkakataong ganito ay grabing pagtitimpi at pagpipigil ang ginagawa ko sa sarili ko na hindi ako madala ng aking pagnanasa. Minsan, may pagkakataon na nahuli niya akong nakatitig sa katawan at sa alaga niya. Pero sa halip na magalit at mailang, biniro pa niya ako na baka pinagnanasahan ko na daw siya, sabay lapit sa akin at mabilis na kinuha ang kamay ko at pilit na pinapahawak sa akin. Pero syempre, sa takot na mabisto niya ang sikreto kong pagnanasa sa kanya, ay nagkunwari akong hindi interesado at pilit hinihila ang kamay kong palayo dahil alam kong nagbibiro lang siya. Sa sobrang close namin, may pagkakataon na patilakad o kahit sa celebration ng anniversary ng girlfriend niya ay pilit niya akong pinapasama. Kung minsan, ako na lang ang tumatanggi dahil may mga pagkakataon na nag-aaway na sila ng girlfriend niya dahil sa sobrang close namin sa isa't isa. Lalo na nang makita niya ang palitan namin ng text message na may I love you bro. Pero para sa amin, normal lang naman ang salitang ganoon. Aaminin ko, Tito J, dahil sa sobrang close namin sa isa't isa, hindi ko mapigilan na mahulog ang loob ko sa kanya. At may pagkakataon na ganoon din siya sa akin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na puno ng affection ang kanyang mata at tinanong ko siya kung bakit. Tumawa lang siya at sinabi sa akin kung babae ka lang. Gayunpaman wala ni isa sa amin ang naglakas loob na aminin ang totoong nararamdaman. Hanggang sa makagraduate kami ng college at sinabihan ko siya na balak kong pumunta sa Maynila para mag-apply papuntang abroad. Alam ko naman na darating ang araw na magkakahiwalay kami. Pero hanggang sa huli, umaasa pa rin ako na pipigilan niya ako
o sasama siya sa akin para sabay naming abutin ang aming mga pangarap. Pero may iba pala siyang plano at hindi ako kabilang sa mga gusto niyang gawin. Kaya kahit masakit, tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang kami, isang matalik na magkaibigan. Do you want to know what happened next? Comment part 2 and don't forget to like, follow and share for more stories like this.